at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kaniyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang Kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin ngayon sa ating ebanghelyo ang isa sa pinakamakapangyarihang pahayag sa ating banal na kasulatan. Sa katunayan, isa po ito sa aking pinakapaborito at marahil paborito rin ng karamihan sa atin. At ito yung sinabi kanina, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kaniyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kaniya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Marami sa atin ang nagtatanong, noong isinugo ba ng Diyos Ama ang Kaniyang bugtong na anak sa mundo, ay pinabayaan ba siyang maghirap at magpasakit sa krus ng nag-iisa? Maliwanag po ang sagot, hindi. Ang ating Amang nasa langit, kailanman hindi tayo pinabayaan at kailanman hindi niya pinabayaan ang Kaniyang bugtong na anak. Maaari ngang mas masakit para sa Kaniya ang makita ang paghihirap ng Kaniyang bukod tanging anak. At sa bawat hirap at pagpapakasakit ng anak ay naroroon
ang isang Diyos Ama na patuloy na dumadamay at kumakalinga. Subalit ipinahintulot ito dahil ang bawat isa sa atin mahalaga sa Diyos. Mahalaga tayong lahat sa Diyos. Mahalaga ako sa Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. Ang bawat nilikha niya, mahalaga para sa Kanya. Kaya isinugo niya ang Kaniyang bugtong na anak, hindi para sa Kaniyang sarili, kung hindi para sa atin na nilikha ng Diyos. At dahil nga sa dakilang pag-ibig ng Diyos, kaya tayo naririto ngayon, may buhay at umiiral. Dahil hindi madamot ang Diyos. Ipinagkaloob niya sa atin ang mga biyaya at mga grasya na sa maraming pagkakataon we do not deserve. At ang pinakamataas na biyayang ipinagkaloob niya ay walang iba kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Maraming bagay, maraming pagkakataon, maraming pangyayari na hindi tayo karapat-dapat sa biyayang ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama. Ngunit hindi kasalanan ang tinitignan ng Diyos sa atin, kundi ang pag-ibig at ang kabutihan na mayroon tayo sa ating puso. Kaya nga hindi siya nag-alinlangan na isugo ang Kanyang anak dito sa ating mundo dahil naniniwala pa rin ang Diyos sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Naniniwala pa rin ang ating Diyos Ama sa kabutihang taglay ng ating mga puso. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay ang mukha ng awa at pag-ibig ng Diyos. Ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay ang ating tagapagligtas at manunubos. Kaya nga po sa kabila ng ating pagkalito at pagsuway sa Kaniyang kalooban, tayo pa mismo ang Kaniyang hinahanap upang magbalik loob. Uulitin ko po dahil napakahalaga nito. Sa kabila ng ating pagkalito at pagsuway sa Kaniyang kalooban, tayo pa mismo ang hinahanap ng Diyos upang magbalik loob sa Kanya. Sa totoo lang po, pwede naman tayong pabayaan ng Diyos kung gugustuhin niya. Subalit, sadyang mabuti ang Diyos. Hahanapin at hahanapin niya tayo. Sa kabila ng ating mga kasalanan at karumihan, kung tayo ay magbabalik loob, bibigyan na tayo ng bagong buhay at dangal. Lilinisin niya tayo sa ating mga kasalanan at hindi siya magdadalawang isip na pagkalooban tayo ng bagong buhay upang makapagpatuloy sa ating paglalakbay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Isinugo ng Diyos Ama ang Kaniyang anak at sa pagsugo niya dito sa lupa, hindi natin siya tinanggap. Kaya ano ang nangyari? Siya ay nagpasa ng krus at pinili mismo ng mga tao na siya ay ipako sa krus na humantong sa Kaniyang kamatayan. Kaya nga ang krus na dating simbolo ng kahihiyan at ng kasalanan ay binigyan ng bagong kahulugan ni Jesus Nazareno. Kaya nga ang krus sa atin ngayon ay isang banal na tanda ng Kaniyang dakilang pag-ibig at pagmamahal sa ating lahat.
Kaya po mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, huwag tayong matakot pasanin at tanggapin ang krus sa ating buhay. Ang bawat paghihirap natin sa kasalukuyan ay may katumbas na kaligtasan at kaginhawahan sa darating na bukas. Uulitin ko po. Ang bawat paghihirap at pagdurusan natin sa kasalukuyan dahil sa pagpapasa natin ng krus ay may katumbas na kaligtasan at kaginhawahan sa darating na bukas. Ang krus ngayon ay hindi na simbolo ng kahihiyan. Ang krus ay ang simbolo ng ating pakikibahagi sa paghihirap ni Jesus Nazareno upang ang bawat sa atin ay maligtas at magtamo ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.